Sa video ito, tuturo ko sa inyo ang step-by-step process sa pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan online. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. And then hanapin lang natin itong Virtual Pag-ibig account, itong may www.pagibigfundservices.com. And then may makikita tayong data privacy. So dito i-click lang natin itong box katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. Then dito sa baba, i-click nyo na po ang proceed. At mapupunta na tayo dito sa homepage ng Virtual Pag-ibig. At dahil sa gusto nating mag-apply ng Calamity Loan, so i-click lang natin itong apply for and manage loans. At may makikita tayong ganito. So dito i-click na lang natin itong apply for a short-term loan. And then may makikita tayong ganito. So ito yung mga listahan na kailangan para makapag-apply tayo ng Calamity Loan. So dapat meron kayo lahat nito. So una sa mga kinakailangan nila ay yung loan application form. So kailangan yung loan application form, kung kayo ay employed, dapat may perma ng employer ninyo at 2 witness. At kung gusto niyo i-download yung Calamity Loan application form, ito po yung i-click ninyo, itong Pag-ibig Calamity Loan Application Form. Huwag po itong Pag-ibig Multipurpose Loan Application Form ang i-click. So take note guys, itong Pag-ibig Calamity Loan Application Form ang i-click ninyo. So bali ito po yung loan application form. So kailangan nyo pong i-download ito tapos ipaprint. Tapos fill upan nyo na lang po lahat. Kung employed kayo, pa-fill upan nyo sa employer ninyo. At kailangan dapat may witness din kayong dalawa. So bali ito po yung front side ng loan application form. Tapos ito naman yung back side niya. Dito sa likod guys, yung employer na ang mag-fill up dito. Wala na kayong kailangang fill upan dito. Dito na lang sa harap, dapat fill upan nyo lahat yung mga personal information na kinakailangan dito. At make sure meron talagang perma ng 2 witness. At next, dito naman tayo sa pangalawang requirement, ang valid ID. So make sure na picturean nyo na ang valid ID na gagamitin ninyo, or kung hindi, na-scan nyo na ang valid ID na gagamitin ninyo. At next, dito naman tayo sa pangatlo, ang cash card. So ito yung pinaka-importante kasi dito ihuhulog yung pera na makukuha ninyo sa Calamity Loan. So yung cash card niyo pwedeng nakalink yan sa AUB or Asia United Bank, pwede din sa Union Bank or Land Bank. So depende na, basta cash card na galing talaga sa Pag-ibig. So kung wala pa kayong loyalty card, mas maganda kumuha na kayo bago kayo mag-apply ng Calamity Loan. Bali 1 day lang naman yung process sa pagkuha niyan. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung pwede ba daw yung sariling bank account nila or yung mga e-wallets kagaya ng GCash, Paymaya, kung pwede ba daw yun gamitin. Ang sagot dyan, hindi po. Dapat Pag-ibig loyalty card po yung gagamitin ninyo at doon lang ihulog talaga yung pera. So kung meron na kayo nung una, pangalawa at pangatlo, punta naman tayo dito sa pang-apat. Ito yung selfie photo. So kailangan ninyong mag-picture na hawak ninyo yung valid ID na ginamit ninyo at yung loyalty card na gagamitin ninyo. So bali ganito po yung sample nila sa pag-take ninyo ng selfie. So bali sa isang kamay, hawak nyo yung valid ID at yung loyalty card ninyo. Tapos make sure lang na hindi matatakpan yung mukha ninyo sa valid ID na hawak ninyo. At dapat nasa maliwanag kayo na area. At kung meron na kayo nung 4 na kinakailangan nila na requirements, punta na tayo dito sa pinakababa, i-click na lang natin itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa application for short-term loan. So dito kailangan nating i-click itong select loan type. So dito may 3 kayong pagpipilian sa Typhoon Crising, Dante, Emong, Habagat na Calamity Loan. So merong 12 months, 24 months at 36 months. So bali yan po ang term na pwede ninyong pagpilian kung ilang months ninyo gustong bayaran yung Calamity Loan na kukunin ninyo. So kung gusto nyo madali lang, click nyo ang 12 months. Pero kung gusto nyo medyo matagal at konti lang yung monthly, pwedeng 36 months. Pero kung gusto nyo naman katamtaman lang, dito kayo sa 24 months. So kayo nang bahalang pumili kung ilang months niyo kukunin. So kagaya sa akin, 24 months yung pinili ko. So next, dito naman tayo sa paglalagay ng membership ID number. So ilagay nyo po yung Pag-ibig number nyo dito. Kung nakalimutan nyo po, makikita nyo naman po yan sa Pag-ibig loyalty card ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na at na-double check nyo na, pwede nyo na pong i-click itong validate your MID number.
At pagkatapos kung ganito yung makikita ninyo, ibig sabihin yan may problema sa system nila. So try nyo na lang mga ilang oras or kinabukasan, baka maging okay na yung system nila. Pero kung na-validate naman nila yung pag-ibig number na nilagay ninyo, makikita nyo po automatic yung pangalan niyo dito, yung employer, kung employed kayo, tapos saan yung address ng employer ninyo. So dito sa baba guys, minsan automatic nang may nakalagay na mobile number, yung landline at yung email address. Pero kung wala pa nakalagay dyan, fill upan nyo na lang po lahat yan. At kung okay na at na-double check nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At may makikita kayong ganito kung gusto nyo ba daw mag-proceed sa inyong loan application. So kung okay kayo, i-click nyo ang okay. And then may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nakaregister sa inyong Pag-ibig account. So make sure guys, active at nakaka-receive ng text pa ang cellphone number na nakalagay dito. Kasi kung hindi na at wala na sa inyo yung cellphone number, mas maganda pumunta kayo sa Pag-ibig branch at ipa-update niyo ang cellphone number ninyo. Kasi hindi talaga kayo makakaproceed dito kung wala yung cellphone number ninyo at wala kayong na-receive na OTP. At kung okay na, i-click nyo na po itong okay. And then mapupunta kayo sa paglalagay ng one-time PIN. So yung PIN na marireceive nyo sa text kagaya nito, yun po yung ilalagay ninyo dito sa one-time PIN. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-select ng cash card. So i-click na lang natin itong select cash card. So i-check nyo na lang po yung cash card ninyo kung sa Asia United Bank ba naka-tie up, sa Union Bank or sa Land Bank. So bali i-check nyo na lang po sa likod ng inyong cash card guys, may nakalagay na logo ng bangko dyan kung saan naka-tie up. Kasi dati may Union Bank at Land Bank pa, pero ngayon parang Asia United Bank na lang talaga. Kaya kadalasan nakaka-proceed na sila diretso, hindi na sila kailangan pumili dito. So kagaya sa akin, Asia United Bank, kaya ito yung pipiliin ko. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng cash card number. So bali yung cash card number nyo guys, makikita pa rin yan sa likod ng inyong loyalty card. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong check cash card status. At kung okay naman yung cash card ninyo, may makikita po kayong valid dito sa baba. At kung okay na at wala ng problema, i-click nyo na po itong go to last step. And then may makikita po tayong ganito na bago daw tayo mag-proceed, make sure naka-picture or naka-scan na kayo ng inyong loan application form at yung valid ID at dapat mayroon na kayong na-take na selfie photo ninyo. So make sure guys naka-ready na lahat at kung okay na at wala ng problema, pwede nyo na pong i-click itong proceed. So dito ang kailangan na lang natin ay i-upload yung scan copy or picture ng 4 na requirements na kinakailangan nila. So dapat hindi tataas ng 3 MB yung file size na isasubmit ninyo. So una sa mga requirements na nandito ay yung loan application form, yung front side. So take note guys, front side yung unang i-upload ninyo. So kung ready na, i-click nyo na itong upload. So kayo nang bahala, hanapin nyo na lang po yung picture na yun. Tapos kung naka-upload na kayo, makikita nyo ang pangalan ng picture dito at may kulay green. Tapos kung okay na, proceed na tayo dito sa pangalawa. Yung loan application form, yung reverse side. Ibig sabihin nito yung back side ng loan application form. So i-click nyo na lang po itong upload photo. And then select nyo na lang po yung picture ng back side ng inyong loan application form. So dito kung okay na at na-upload nyo na, makikita nyo na po yung pangalan ng picture na in-upload ninyo at may kulay green. So kung okay na, punta na tayo dito sa pangatlo, ang pag-upload ng valid ID. So para makapag-upload, i-click nyo ang upload photo. Once na select nyo na ang picture ng inyong valid ID, lalabas na ulit yung pangalan dito at may kulay green na. So kung okay na yan, proceed na tayo dito sa pang-apat, ang pag-upload ng selfie photo na hawak yung valid ID at yung loyalty card ninyo. So i-click na lang po natin itong upload photo. Once na-select at na-upload nyo na ang selfie photo ninyo, makikita nyo na po ang pangalan dito ng picture na in-upload ninyo at nagkulay green na. So ibig sabihin okay na po yan at pwede na po tayong mag-proceed. So para makapag-proceed, i-click na lang natin itong submit. At may makikita tayong ganito kung gusto mo ba daw i-submit yung application mo. So gusto natin, so i-click natin ang okay. And then may makikita tayong ganito na successful na daw yung pag-submit natin ng short-term loan para sa calamity. At mga ilang minuto may marireceive kayong text na successful na daw yung pag-submit ninyo at dito sa baba may makikita kayong link para matrack yung application ninyo. So pwede nyo pong i-click yan.
And then mapupunta na tayo dito sa loan status verification. So fill up natin lahat to. So i-click natin ang select type of loan. So dito kailangan nyo pumili kung housing loan, multi-purpose loan, or calamity loan. Pero calamity loan yung kailangan natin. So ito yung i-click natin. At pagkatapos dito ilagay nyo po yung pag-ibig number ninyo at yung last name ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po itong submit dito sa baba. At may makikita kayong data privacy, so i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan. Then dito sa baba, i-click nyo ang proceed. So dito makikita nyo yung status ng calamity loan ninyo. So kagaya niyan, receive pa ang naka-check. So pwede nyo i-check from time to time guys kung tapos na at dito na sa for review, or kung na-check na yung review dito na sa approval. So ganito po, kung may check na lahat yan, mag-aantay na lang kayo na ipasok yung pera sa cash card ninyo. So ganun lang po kadali.